love of country, subordination of personal interests to the common good, concern and care for the helpless and the impoverished. These are among the lost and faded values that we seek to recover and revitalize as we commence our journey towards a better Philippines. Tunay na pagbabago. Dito patungo ang ating gobyerno. Yan mismo ang mga sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang inaugural address. Pagbabago ang nais ni Pangulo Rodrigo Duterte at ng maraming Pilipino. Kaya naman dito sa DILG, marami na at marami pa kaming gagawing mga hakbang tungo sa pagtupad nito. Sa mga katagang ito rin nakaangkla ang mga ginawa at nakamit ng kagawaran ng interior at pamahalaang lokal nitong 2016. Ang mga bago nating programa at proyekto tumutugon sa mga direktiba at ninanais ng Pangulo. At sa loob lamang ng maikling panahon, nagsikap ang DILG na magpatupad ng maraming pagbabago. Pinaigting ng DILG ang kampanya laban sa kriminalidad, iligal na droga, at katiwalian. Layo ng Oplan Double Barrel na linisin ang mga barangay na apektado ng droga, masawata ang mga personalidad na sangkot dito, at mabuwag ang sindikatong nasa likod ng mga ito. Ang Philippine National Police walang tigil sa mga operasyon at patrolya sa pamamagitan ng Oplan Tokhang. Dahil dito, maraming drug users at pushers ang sumuko, naaresto at natimbog. Marami ring nasamsam na iligal na droga. Ipinagpapatuloy din ang Oplan High Value Targets kung saan natitimbog ang mga naglalakihang personalidad o malakas ang impluensya sa kalakaran ng iligal na droga. Kasunod naman ang pagtukoy ni Pangulong Duterte sa mga opisyal na umano'y sangkot din sa kalakaran ng droga, binuo ng kagawaran ang Task Force Aguila. Tinutukan nito ang pagsisiyasat sa mga naturang opisyal at kalaunay pagsampa ng reklamo laban sa mga ito. Isinagawa rin ang lifestyle check sa hanay naman ng pulisya. Inimbestigahan ang tinaguriang narco generals. Para naman tugunan ang pangangailangan ng maraming bilang ng mga sumuko, nagpatayo ng drug rehabilitation centers para sa inpatients at pagpapatupad ng malawakang community-based drug rehabilitation program para sa outpatients. Agad naramdaman ng mga Pilipino ang pinalakas na kampanya ng PNP kontra iligal na droga. Sa kabuuan ay bumaba ang crime volume ng 13% nitong 2016. Inilunsad naman ng DILG Secretary Ismael Mike Sueno ang bagong kampanyang Mamamayang Ayaw sa Anomalya, Mamamayang Ayaw sa Iligal na Droga o Masa Masid. Katuwang dito ang mga pamayanan lalo't bahagi nito ang mga barangay. Kaisa na ang mga mamamayan sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot at sa pag-rehabilitate ng mga biktima nito. Para makapagligtas ng buhay at maisumbong ang mga krimen, pinaigting ang dating Hotline 117 at binuksan sa publiko ang Emergency Hotline 911. Mananatiling nakatuon ang DILG sa paglaban sa krimen, ipinagbabawal na gamot at katiwalian. Patuloy na isinusulong ng DILG ang maayos na pagpapatakbo ng mga lokal na pamahalaan. Hinahasa at pinag-uusay natin ang pagganap ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga tungkulin na maging tunay na kapakipakinabang para sa taong bayan. Sa pamamagitan ng full disclosure policy, na ipakita ng mga local chief executive sa kanilang mga nasasakupan kung paano ginagamit ang kanilang pondo. Mabisang sukatan ito ng katapatan. Kinikilala naman ang mahuhusay na pamamahala ng LGUs sa tulong ng paggawad sa mga ito ng Seal of Good Local Governance. Higit sa 300 LGUs na ang kinilala nito. Ang mga ginawaran na ng Seal of Good Local Governance,
binigyan naman ng Performance Challenge Fund na magagamit para mapatupad ang iba't ibang mga proyekto. Aabot sa 5 bilyong pisong halaga ng PCF ang naipagkaloob na sa higit 1,000 nakasungkit ng Seal of Good Housekeeping at SGLG mula noong simulan ito ng DILG. Higit sa 90% na ng local development projects ang tapos na't napapakinabangan ng taong bayan. Salamat sa PCF! Tinugunan din ng DILG ang direktiba ng Pangulo na magsagawa ng malawakang information campaign kaugnay sa federalism. Ipinauunawa ng DILG Task Team on Federalism ang halaga ng pagkakaroon ng makabagong sistema ng pamamahala kung saan mas matutugunan ang pangangailangan ng taong bayan at mas mapapahusay ang serbisyo publiko. Samantala, tumugon ng LGU sa panawagan ng Pangulo na pabilisin at pahusayin ang serbisyo publiko at kasunod nito ay ang pagtalima sa Anti-Red Tape Act. Upang higit na malinaw ang kakayahan ng mga bagong halal na mga opisyal, sumailalim sila sa mga pagsasanay ng Newly Elected Officials Program o NEO. Dito hinahasa ang mga kakayahan ng mga kinaukulan tungkol sa mas epektibo at mahusay na pamamahala. Nilalayo ng DILG na maging kaengga-engganyo ang pamumuhunan sa mga bayan. Para mapalago ang ekonomiya at kanayunan, sinimulan natin ang programang Public-Private Partnership for the People Initiative for Local Governments o LGU's P4. Pinabilis naman ang pagproseso at pag-renew ngayon ng mga business permit at licenses. Sa bisaya ng Pulisiyang Business Permit and Licensing System o BPLS, kaisang iba pang ahensya. Pinabilis maging ang pag-issue ng Fire Safety and Evaluation Certificate o FSEC, pati na ng Fire Safety Inspection Certificate o FSIC. Lalong maeengganyo ang mga mamumuhunan dahil sa pinagtibay at pinaghusay ng mga programang infrastruktura ng kagawaran. Mas maayos na mga daan bunsod ng konkreto at ayos na lansangan ang daan tungo sa pangkalahatang kaunlaran o kalsada project. At ang pagpapatupad ng Special Local Roads Fund o SLRF. Kaya ang mga produkto at serbisyo ay maayos at mabilis na makakarating sa ating mga kababayan. Para naman patuloy na matutukan ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na mga mahihirap at marginalized, mabilis na ipinatupad ng DILG ang iba't ibang proyekto. Ligtas at malinis na inuming tubig para sa mga pamayanang salat sa supply ng tubig. Sagot yan ng sagana at ligtas na tubig para sa lahat o Salin Tubig Project. Aabot na sa 5 milyong Pilipino ang nakikinabang dito. Hindi nakaligtas ang mga komunidad na apektado ng mga sigalot. Nabibigyan sila ng subsidiya at mga tulong teknikal para sa pagpapagawa ng iba't ibang infrastruktura gaya ng tulay, daan, at marami pa. Dahil sa payapa at masaganang pamayanan, Pillar 3 Project o Pamana, panatag ang loob ng ating mga kababayan at hindi na mangangamba. At dumami pa ang mga kapakipakinabang na mga pasilidad para sa tubig, mga kalsada at iba pang proyekto. Mismong mga kababayan natin ang tumukoy ng mga pangangailangang ito at tinugunan naman ang programang Bottom-up Budgeting o BUB. Ang mga kababayan naman nating nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig ay inilipat na sa resettlement sites, kaya mas marangal nang nakakapamuhay ang informal settlers dahil sa Assistance to Informal Settler Families Program. Layon din ng DILG ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa mga kalamidad. Kaya naman patuloy na sinasanay ng ahensya ang maraming mga kawani alinsunod sa Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Program. Pinaigting din ang naturang paghahanda sa pamamagitan ng pagdadagdag ng kaalaman ukol sa mga sakuna. Mainam na laging nakaalerto kaya inilunsad ang Oplan Listo